Empowering Monday sa inyong lahat. Grabe, Ayet, I am so proud of you. Ayet, can you unmute? May tatanong lang ako sa iyo. Thank you, Press. Oo. Isa na ako, Press. Pogi ni Ayet eh. Ayet, na-imagine mo ba yung... Kailan ka nag-join? Ah, year ba yun? Yung bago po mag-pandemic, pero naging, ano po ako, active nung June lang po. June last year o this year, Ngayon ano? lang po. Ngayon lang po. June this year. So, June this year, up to this moment, na-imagine mo ba yung sarili mo na dadating yung point i-introduce mo ako? Hindi po. Hindi ko po talaga looks akalain yung ganito, nagagawin ko ganito, yung magsasalita. Ay, wala po sa isip ko yun. Pero ngayon talagang proud po ako na maging M-Korean. Grabe. Talaga? Anong pumasok sa isip mo? Bakit ano? What made you decide na mag-level up na ganyan? Kasi pag-level up yan eh, yung ginagawa Ay, mo. gusto ko rin pong marating yung narating din po nila. Oh, that's good. Thank you, Aye. Thank you for introducing me. And of course, in behalf of all the leaders, we would like to welcome all the new distributors na kasama natin ngayon. Welcome to MCore family. This is a regular Monday session. This is a mentoring session exclusive para sa inyong lahat. Siyempre, by yours truly. Tama si Coach Ayet, I've been in the industry for 23 years, industry code multi-level marketing. So, 25 years old po ako ngayon, 2 years old pa lang po ako, nagne-network na ako. Yun po talaga yon. Wala pong aalma kasi naka-mute kayong lahat. At sa tingin ko, hindi nyo ma-unmute. Kasi aral na yung ano natin, yung crew natin. Okay? Hindi po. Ako po ay mag-50 years old na. I was born 1974 and itong industriya na to, dito ko na-experience lahat ng masasarap na bagay. As in, literal lahat. Dito ko, ang background ko, dati akong OFW. I was a singer in a band for almost 3 years. Malaysia and Singapore. I have experienced 1 year ang kontrata, dire-diretso, walang day off at all. What Hotel? Shangri-La Hotel in Kota Kinabalu sa KK. So 1 year yon na ano na walang off kasi we decided na hindi na mag-off kasi sayang yung ipapadala sa pamilya, di ba? Okay, tsaka kami as OFW, mas madalas pag nag-o-off, mas malaki ang nagagastos kasi lumalabas ka, kumakain ka, 'di ba? Napapagastos ka, yung mga ganoon. So sabi namin, sige, i-grab natin yung opportunity na binibigay sa atin ng ano ng Shangri-La Hotel na wala na dire-diretso na. 'Di ba? Para mas malaki ngayon yung ano, malaki yung maipadalang pera sa pamilya na umaasa sa Pilipinas. And of course, hindi lang para makatulong ang dahilan kung bakit ako nag OFW. Medyo mataas kasi yung pangarap ko eh. Yun ang tinuro sa akin ng nanay ko. Sabi ng mama ko, anak, mangarap ka ng mataas kasi yan ang nga lang ang libre sa mundo, titipirin mo pa ba? 'Di ba? So ako, nangarap, bilib na bilib ako sa mga babae na nakikita ko, lalo na nung bata pa ako, yung ang nagmamaneho babae. Kasi nung kapanahunan ko, noong araw, matanda na. Noong araw, actually even up to now, very few pa rin or very seldom, yung mga babae na nagmamaneho, di ba? So nabibilib ako. Sige lang ha, kwentuhan lang tayo habang ako ng water. Okay, nabibilib ako kapag nakakakita ako ng lady driver. So pinapangarap ko yun. Sabi ko gusto ko rin ganun. Tapos sabi ng nanay ko, ano yan anak, pwede naman yan. Sila nga, nagawa nila. So tinanong ako ng mama ko, ano bang pangarap mong sasakyan? Ang gusto ko talaga BMW. Diba? Sino yung alam yung BMW? Can you please type 10? Sige nga. Sino naman dito ngayon? Sige, type 10. Kung alam mo yung BMW. Kung hindi mo alam, nakakita ng BMW, type 10. Sa buong buhay mo. Sino naman dito ang merong BMW, type 100 kung meron?
Hindi na gumalaw yung numero. Ibig sabihin, wala. Nakapag-drive lang, sabi ni Fairy Mom, sabi ni Coach Mai. Ako kasi, kaya ako tinanong, kasi yun ang pangarap ko. 'Di ba? Kasi, ayoko ng Toyota. Hindi naman sa ano ha. Sabi ng nanay ko, taasan yung pangarap eh, 'di ba? Kasi yung Toyota, parang kahit saan nakikita mo eh, taxi, 'di ba? May Toyota, puro Toyota, BMW, kung hindi ka pa magdudubay, hindi ka makakita ng taxing BMW, taxi lang nila yun eh. 'Di ba? Dito bihirang-bihira kasi nga isa yun sa top of the line na ano na sasakyan. So pangarap ko BMW, bit-bit ko yung pangarap na yun. Okay? So 3 years ako sa pagiging OFW after pag-uwi ko after ng contract. Ayun po, awa ng Diyos kahit W wala ako nabili. Wala ka talaga mabibili kasi bilang OFW, padala ka ng padala sa pamilya mo, 'di ba? Bihira sa tingin ko yung ano, even up to now, ano tayo eh, masyado tayong mapagmahal sa pamilya. 'Di ba? Gagawin ang lahat para sa pamilya, ibibigay ang lahat para sa pamilya. Kaya yung mga kapwa ko na OFW, ang nakakalungkot, parang nagiging forever na lang na OFW kasi kung wala kang ibang pagkakakitaan, kung sweldo mo lang, hindi talaga nakakaipon. 'Di ba? Tapos pag-uwi, hindi ka makabalik kasi bakit? Kasi may sakit ka na eh. And then lahat ng naipon mo sa Pilipinas, kung meron man, kung may napundar ka, nauubos din kasi kinain ng sakit mo. Eh yung mga pinadalhan mo, 'di ba? Unfortunately, hindi naman lahat, pero ito yung alam ko, statistics ito na most of the pamilya na merong kamag-anak na OFW ay most of them, yung mga napapadalhan ay mga nagiging tamad. Nagiging umaasa na lang sa makamag-anak nila. 'Di ba? So, nakakalungkot mang sabihin, pero yun talaga yung katotohanan. Kaya, ano to, nalilinisan ko lang po. Kaya nakakatuwa, nalilinisan lang yan, di pa siya nakaka-drive. Oo. Kaya natutuwa ako kasi nakakakita ako dito ng mga M-Koreans sa mga OFW. Tama po yan talaga na magkaroon ka ng side hustle or additional income. Kasi walang masama kung may additional income ka. You're preparing for your future. Kasi hindi habang buhay pwede kang kumayod sa ibang bansa. Tandaan mo kapag nagkasakit ka na, 'di ba? Kahit anong bait ng amo mo, hahanap yan ng kapalit mo. Kasi sinisweldohan ka niyan para magtrabaho para sa kanila. 'Di ba? Hindi yung sinisweldohan ka para alagaan kanila. Okay? So sa mga kababayan natin, yung mga members natin na na mga dealer na I'm so proud of you kasi nagkaroon ka ng tamang kaisipan na it's about time na madagdagan yung kinikita mo. At maganda magkaroon ka rin ng ng goal na hanggang kailan mo ba gusto maging OFW at malayo sa pamilya mo. Lagyan mo siya ng hangganan. Lagyan mo siya ng deadline. Okay? Kasi para mas ganahan ka na gawin itong negosyo na to kasi may deadline ka na hinahabol. 'Di ba? Ganun yun eh. Sabi nga nila, ito yung paniniwala ko, wala daw taong tamad. Okay? Alam niyo ba 'yon? Ang meron lang taong walang pangarap. 'Di ba? Kaya ayaw lumabas yan. Walang pangarap yan eh. Hindi dahil sa tamad siya. 'Di ba? Kasi ang isang tao na alam niya yung pupuntahan niya, lalabas yan. Tama or tama? Can you say tama bago ikaw ang tamaan? 'Di ba? Walang tamad, wala ka lang pangarap. 'Di ba? Tapos sasabihin niya, hindi, may pangarap naman ako kaso simple lang. 'Di ba? But you have to define ano yung simple. Kasi bawat tao iba-iba ang definition ng simple, iba-iba rin ang definition ng kayamanan or pagyaman or kagustuhan nilang yumaman. May ibang tao gusto nilang ang definition nila ng pagyaman, kumikita sila ng 200,000 a month. For some people, ang 200,000 pesos ay grocery shopping lang. Gets nyo? So, magkakaiba. 'Di ba? Ano yung pag sinabing simpleng buhay, ano yung simple para sa iyo? 'Di ba? Yung dalawa yung sasakyan mo, 'di ba? Yung isa artista van, yung isa BMW, 'di ba? Did you know that some people that is simple cars kasi bakit? Kasi sa kanila ang hindi simple, helicopter at saka Lambo.
Gets nyo? So, iba-iba. Okay, so I want to know, because gusto ko pag-isipan nyo itong mabuti, and you share here. I'll give you few minutes to think and to type. Okay, as in, medyo laliman natin ngayon. Laliman. Diba may mga tanong na para kanino ka bumabangon? Naririnig nyo yon? Diba? Para kanino ka bumabangon? Yung mga ganong ano. Ang gusto ko ngayong malaman at pag-isipan mo, and I'll give you few minutes to think and to type because I want you to share. Okay? Bakit mo ginagawa ang MCOR? Okay? Bakit mo siya ginagawa? Para kanino mo to ginagawa? Okay? I want you to think and I want you to share. You type. Okay? Please, please do that. Okay? I'll give you few minutes. Ulitin ko, bakit ka nag-MCOR? Okay? Para kanino yung ginagawa mo na to? Okay? So, everyone, I want you to think and I want you to type. And listen very carefully to this music. Hindi pa rin makapaniwala sa lahat ng nangyayari. Pangarap parang kailan lang sa panaginip ko'y nakita. Ngayon ay dumating nang bigla sa aking buhay. Di naubusan ng pag-asa. Ako'y nanalig sa isang pangarap. Ako'y naniniwala. Ako'y lilipad at ang lahat makakakita. Sa isang pangarap, ako'y naniniwala. Hindi ako titigil hanggat aking makakaya. Unti-unting mararating, tagumpay ko'y makikita. Patuloy ang pangarap. Hindi pa rin makapaniwala sa aking nakikita. Lahat ng panalangin ko ngayon may kasagutan. Lahat ng pinagdaanan at pinaghirapan, nagbigay ng kalakasan upang marating ang isang pangarap. Ako'y naniniwala. Ako'y lilipad at ang lahat makakakita. Sa isang pangarap,
Thank you. Ang gaganda ng mga sinulat nyo. Sino dito yung feel niya habang nagta-type siya? Can you type it? I want to teach you something. Okay, before I showed you another video. Nasa tingin ko, mas makakatulong sa inyo para mapabilis yung gusto nyong mangyari dito sa MCOR. Napuna ko kasi, sobrang ang gaganda ng mga ng mga sinasabi yung mga words, 'di ba? Pero ganito 'yan eh. Ang kailangan natin na gawin yung sinasabi mo na mga words, kailangan 'yan magkaroon siya ng ng tinatawag na clarity. Okay? Ano yung clarity na ibig kong sabihin? Kailangan meron siyang figures. Kasi I've noticed walang figures yung sinasabi mo. 'Di ba? Tingnan mo 'to. Oh. Sabi ni Susan. Okay, para sa asawa ko po. Okay? Na in jail na in 2 years. So, I'm sure, Susan, it's so hard to, ano tawag nito? To support the family ko, nag-iisa ka lang. But I want to help you. I want you to decide how much is that amount, yung sinasabi mo, para talagang lumuwag ka. Kailangan yung gusto mo magkaroon siya ng figures, ng numero. Okay, remember, ang pinag-uusapan natin dito, business. Lahat ng negosyo may figures. Okay? So, like ito, si Jonah, para sa pangarap na magkabahay sa probinsya at sa pamilya, how much? Kasi pwede ka magkabahay na kubo. 20,000 lang yun, may kubo ka na. Tama ba? Diba? So, kailangan mo siyang lagyan ng figures. Hindi lang yung reason. Okay? Para sa mga anak ko at nanay ko, sabi ni Jessie. So, what about that? Ano yung para sa mga... Ano yun? Ano yung para sa anak mo? Bila ng damit? Diba? Sa nanay mo, bila ng gamot? Ano ba? Diba? And pag kasi klaro ka, okay, doon lalabas yung kasipagan mo. Gets natin? Diba kasi pag hindi klaro, hindi dahil tamad ka, kaya hindi ka pumupokpok sa MCOR. Okay? Kasi malabo yung gusto mo. Diba? I want to be specific kay Jessil. Diba? Like si Jessil may farm. Jessil, saan ka? Can you unmute? Si Jessil may farm. Tama ba ako, Jessil? Kasi nakikita ko yung mga post mo eh. Meron siyang mga baboy. Jessil? Shucks, kanina lang malakas to ah. Saan kayo? Evening po. Good morning. Ay, Jessil. Ayun, Good tama ba morning. ako? Oo, tama ba ako? Meron kang farm? Oo. Opo. Every month, magkano ang nagagastos mo sa mga pagkain ng baboy mo? Malaki press kasi marami akong baboy. Kaya nga, gaano kalaki yon? To mga 40K per month. 40K per 42. month. Okay, that 40K per month, ilang baboy yung naaanuhan niya, napapakain niya? Mga 40. 40. 40. Oh, and pigs. you are expecting magkano ang kikitain mo dun sa 40 na yon? Mabebenta kasi yan press mga after 6 months, ganon. Kaya Oo, mga magkano? mga 10 to 20. Per baboy. Tama ba? Hindi naman po. Yung lahat na po.
Yung lahat na po, in bulk. Yung in bulk. Ano yung 10 to 20,000 lang? Opo. Ano nangyari Kaya, yun kung 10 to 20,000 lang pero ang ginagastos mo na pakain 40,000 per month? Di ba lugi yun? um, kaya dinadamihan ko po. Kaya depende po sa dami ng baboy. Kaya yun, kailangan damihan para madagdagan yung kita. Yun ang sinasabi ko. Okay? Sa MCOR, kailangan klaro ka din. Kung gaano ka kaklaro sa mga baboy mo, di ba? Okay? Kailangan ganun ka rin kaklaro sa negosyo ng MCOR. Di ba? Kasi Opo. wala eh. Thank you, Jessil. Thank you so much. And Thank you hindi very lang, much. oo, thank you. Hindi lang ito para kay Jessil. Kasi sobra pong na-appreciate ko lahat ng mga sinulat ninyo for my family, especially for my son's education. Pero magkano yun? How much are we talking about? Kasi lahat nung sinabi nyo, words. And alam mo na dapat may katumbas na peso value yan. Tama ba ako? Example, yung education for the son of Jean. How much would that be? Nag-MCOR ako unang-una para sa anak ko para ko na nagtiwala sa mga kapatid ko na need ng help. How much yung help na yun? Sa church gusto ko makatulong. Ako magpapagawa ng big church. How much na magpagawa ng big church? At makatulong sa mga less fortunate people. How much? Yung para masabi mo na nakatulong ka. Ayan, si Dory. I want to earn 500,000 pesos per month for year 2024 for my family. 'Di ba? Kailangan merong, yes, Nico, dapat meron po talagang specific value. 'Di ba? Because otherwise, everything will just be words. Kailangan may value siya. Okay? Yung value, two meaning. Value na figures at value na kahulugan. Di ba? Okay, so kung gusto mong mapa-speed up yung success mo, when I say success is ma-achieve mo yung mga gusto mong mangyari dito sa MCOR, yung lahat po ng mga sinulat nyo dyan, you need to put figures. Because sa tingin ko, yan ang kulang eh. Kaya hindi mo pa siya nai-hit. Okay? Ni 1/4 wala ka pa. Kasi ang ginagawa mo, lahat ng trabaho mo ngayon, suntok sa buwan. Bakit suntok sa buwan? Because walang specifics. Everything are just words. No figures, no specifics, no value. Walang halaga. Gets? Diba? So, that will be your homework tonight. Okay? Hindi pa ako tapos. Ina-advance ko lang. Your homework is, I want you to really think it over and very, very deeply. Himayin mo, o nga no? Diba? Example, mga kasamahan natin, mga kapwa natin na mga member natin na OFW. Di ba very specific kayo kung magkano ipapadala nyo? Kino-compute nyo pa nga eh. Nagba-budget kayo. Correct? Ito, yung sweldo ko na to, papunta ito dun sa tuition fee. Ito sa nanay ko. Ito sa anak ko. Ito sa maintenance. Ito, same thing. Sa negosyo, lalong-lalo na. Kailangan lahat naka-identify. May value lahat. Because otherwise, lahat suntok sa buwan. Bakit Bakit yung mga OFW naghihimay sila nung kasi pag hindi nila ginawa yun, nagugulat sila dun sa income nila, nawawala. Same thing in MCOR. Nagugulat ka, ang tagal ko na, bakit hindi ko pa rin na-achieve yung gusto kong income na ma-achieve? Kasi yung galaw mo hindi sumusunod dun sa gusto mo. Kasi bakit ikaw mismo hindi mo alam talaga kung ano ba talaga yung gustong-gustong gusto mo. Yung super klaro por klaro. Kasi pag klaro por klaro, punto por punto, ultimo pagising mo, pustahan tayo nakaschedule.
Nakaschedule lahat yan. Kasi bakit? Kasi kailangan mong tamaan yung rason kung bakit ka nag-e-MCOR. Gets nyo? Kailangan mong tamaan. Kailangan mong bigyan ng rason yung bakit kahit bumabaha, tumatawid ka ng EDSA. Kasi may goal ka eh. At hindi lang para kumita. Alam mo, magkano? At para saan? Tandaan mo, hindi ibibigay ni Lord yan kung hindi ikaw mismo. Klaro yung gusto natin. Diba? Nasa Bible yan eh. I mean, I don't wanna be, ano tawag nito? Religious here. Diba? Pero pag hindi natin alam kung anong gusto natin, hindi rin niya ibibigay. Gusto mong kumita. O ayan, kumita ka. 500 per day. O di, sinunod niya yung gusto mo. Pero kung specifics ka, nag-a-align lahat ng stars. Ina-align niya lahat. Yung mga tao na kakailanganin mo to fulfill yung pangarap mo na yan, binibigay niya sa'yo. Kasi klarong-klaro ka eh. Gets nyo? Pati pahinga mo. Naka-oras yan kapag alam mo kung ano yung gusto mong mangyari sa buhay mo. Diba? I want you to really think it over. Sulat mo. Wag kang gagamit ng cellphone, ha? Wag. Sulat mo talaga sa papel. Diba? Magkano ba talagang gusto mong kitain? Pag naglagay ka na ng figures, okay. Kunwari, naglagay ka 200,000. Para saan yung 200,000? Diba? Himayin mo siya kasi baka naman hindi mo naman pala kailangan ng 200. Gets nyo? Ang kailangan mo pala 500. Kulang pa pala. Diba? You're exactly, Nico. Your very deepest why. Pero himay. Kasi marami, my deepest why is my family. So what? What about your family? Diba? Specific with figures. Okay? Para sa anak mo? Para saan? Tuition fee? How much? Lagay mo. Palaging kailangan yung gusto mo may katapat na peso value. Kasi pag hindi mo alam yung peso value niyan, ibig sabihin, hindi talaga yun ang gusto mo at hindi niya yun ibibigay. Okay? Hindi niya yan ipagkakaloob. Kailangan very, very specific. Okay? So, think it over. Susulat mo. Himayin mo yan. And yung mga coaches na nandito, I want you to help your downlines na mas maintindihan nila. Ano ba? Para kanino ba talaga? Bakit ka ba nag-e-MCOR? Diba? Bakit mo kailangan tiyagain itong kada Lunes na lang? Diba? Na nandito ka halos araw-araw. May activities ka eh. Diba? Pero pag may figures yan, dinumero ka lahat. Okay? Dinumero yan. Okay. I need to earn 5,000 per day. Anong gagawin mo? Magko-compute ka agad yung utak mo pag may ganun ka. Ilang regular package ang kailangan mo ibenta? Mini ba? Easy ba? Sa direct selling mo ba kukunin? At pag hindi mo nakuha ngayon, kailangan mo mabawi the following day. Bakit? Kasi klaro por klaro, punto por punto yung gusto mong mangyari sa buhay mo. Empleyado nga, binibilang mo yung oras mo eh. Tama ba? Kasi alam mo, pag undertime ka, bawas sa sweldo mo yun. Tama or tama? Imagine, yung pagiging empleyado, hindi mo nga ikakayaman eh. Klarong-klaro sa'yo. Na hindi ka pwedeng malate, hindi ka pwedeng mag-absent. Correct? Ultimo pagkakasakit mo nga doon, ini-schedule pa eh. Di ba? Di ba? Oh. Ganon kaklaro. Kaya ang sweldo mo, klaro rin. Hindi nga lang sapat. So how much more, etong pinag-uusapan natin, yung pinapasok mo ngayon, na namuhunan ka eh. Tapos hindi ka klaro. Namuhunan ka, dapat klarong-klaro. Alright? So, since pagyaman ang pinag-uusapan natin, kasi tinitingnan ko lahat yung mga pinagsasasabi nyo, yung mga shinare natin, yung reason kung bakit ka nag-MCOR. Sa tingin nyo, kailangan ba to ng maliit na pera or malaking pera para matupad? Paki-type nga. Para matupad yung mga sinulat po natin, yung shinare natin, anong kailangan mo? Malaking pera or maliit na pera?
malaking pera. Tama. 'Di ba? So, everyone, again, I always believe na we can consider not just me, not just your uplines, your mentors. We can also learn from other people. That is why sometimes I shared videos na nakikita ko na pwedeng makatulong sa ating lahat. And even sa sarili ko, natututo ako. So everyone, I want you to put your volume up. Sit up straight. If you're lying down, please do not do that. Kung nasa kama ka, upo ka. 'Di ba? Pakinggan natin itong mabuti kasi sometimes kailangan lang natin may marinig ng konti para mabuksan yung mga isip at puso at isipan natin. So everyone, please watch this video. Mahirap ako eh. Mahirap ang buhay ko. Nabuhay akong ganito. Hindi ako makakalabas dito. Not a lot of people knows this kasi kulang nga sa awareness. It's time for you to really surrender. And it's time for you to let go and let God. Having a rich life will create you the choice what you really want. How can God fix your life right now if you're not willing to let go and surrender everything to Him? And the biggest question is, anong gusto mo sa buhay mo? Huwag ka na mawalan ng pag-asa. Mahirap ang sitwasyon mo ngayon, pero ang pagkatao mo hindi. Hey guys, good morning, good afternoon, good evening. Kung nasaan panig ka man ng mundo nanonood ngayon, this is a very special episode for you. We have the most sought after life coach here in the Philippines. On my left is Ross Huson. And of course, ang pambansang wealth coach ng Pilipinas, Chinky Tan on my right. Tingnan nyo naman, di ba? Wealth and life coach katabi natin. Pag-uusapan natin to, no? Tema ng episode natin for today is all about cultivating a rich mindset, changing perspective for financial success. And eto na yung napapanood natin sa narrative ng TikTok, YouTube. Mindset lang ba? Pag-usapan natin yan. We're gonna dive deep into that, one of the issues na napapanood natin sa personal development narratives. And we're gonna make it more relevant to you guys. And just to let you know, this is the interview that I've been waiting for. So, hindi na natin papatagalin. Iisa-isahin na natin ang interview na ito. Uumpisahan natin sa aking kaliwa. The most sought after life coach in the Philippines. Can you share us a little bit paano nag-start yung journey mo? Paano ka naging life coach? Or Ayun. ano ba yan? Ano nangyari dyan? Siguro yung background ko, no, lagi kong nasi-share na nagsimula ako yung pinaka-least disadvantage sa buhay Okay. at nagawa ko siyang major turnaround nung nagkaroon ako ng mentor. So, ibig sabihin, it takes one mentor to believe in you so you can start believing in yourself. And that mentor taught me not just about money, but also the power of self-development na pwede mong i-improve yung sarili mo kasi pag nag-improve ka, starting with your mindset, of course, not just with your mindset, but also with your action, lahat yan nag-i-improve. So, it's been more than 15 years na yun yung tinatrabaho ko yung sarili ko so I can help more people. And that's how I started. Napakaganda. May isang magandang golden nugget na yun. No? Bago pala magbago yung aksyon, mag-uumpisa yan dito. Kaya sobrang importante. That's why hindi lang siya mindset. Of course, it starts with the mindset. However, whatever your mind is thinking, it also starts with your health set. So which means clear heart set. And because you have a clear heart set, then you start taking action around it. So that's where the action comes in. Love it. We'll dive deep into that topic later on. And on my right, ang pambansang wealth coach ng Pilipinas, Chinky Tan. Paano ba nag-start yung paano ka naging wealth coach? Eh, wala. Sabi lang nila. Hindi. It all started probably nung 12 years old ako. 12 years old. Yung naluging business ng father ko. And for 3 years na sobrang depressed siya. And it really made a huge impact in my life dahil nga alam ko yung feeling na mahirap na maging mahirap eh. Especially pagka, hindi ko makalimutan to yung naniningil na yung mga collectors sa bahay. Eh, syempre, hindi makalabas si Papa na nahiya. So, sisigawan siya sa harap ng kalsada. Eh, syempre, may mga marites. Diba? Ang tawag namin mga Uzi pa during those time. They will talk about, yun nga, my father, yun nga. Nakakahiya. And because of that, and then pag pumapasok sa school, wala kang pera, wala kang baon. And then, maralaman mo pala na talagang may disparity talaga yung mga... Hirap at mayayaman. So, that all started the awakening when I was 12 years old. I love it. I have a question for you. How do you define wealth? Paano masabi isang tao mahirap, isang tao mayaman? Kasi, yun nga, the reason why, I teach about money, yun ang focus ko. Yeah. But a lot of people, yun nga, they always associate na wealth is about money.
But hindi lang kasi yung wealth is about money eh. Yun nga sinasabi ko, meron tayong tinatawag na visible and invisible eh. Wow, visible and invisible. Na wealth. Na wealth. Oo, yung visible wealth, bahay, sasakyan, matatouch mo, bag, sapatos, damit, relo. Visible wealth yun. Pero mayroon tinatawag na invisible wealth. Invisible wealth. Invisible wealth for me is health. Diba? Kasi hindi mo nga natatouch yung pero may nararamdaman ka, health is wealth. Diba? For me, relationship is wealth. Diba? Yung parang hindi ko makalimutan na sinabi nga ng isang mentor ko, diba? Parang aanhin mong milyon mo. Pero kung wala naman nagtitiwala sa'yo. Diba? Parang mawala na lahat, wag lang masira yung pangalan at tiwala ng tao. So, health is wealth, relationship is wealth, for me. And yun, para sa akin, that's how I define wealth. It must be whole. It must be holistic. Napakagandang insight noon, Coach Chinky. Kasi sinabi mo, pag sinabing wealth, whole dapat. Because in my experience, I'm gonna share this. In my experience, I've seen, kagaya ng sinabi mo, I've seen two different types of rich and di ko masasabing siguro successful because the success is a different definition for me. But rich, kagaya mo, kagaya ng sinare mo kanina, visibly, they're super rich with sports car, maraming businesses, etc. But when I take a look at, siyempre nakakasama ko sila sa banding, party, lalabas kami, ganyan, di ba? I know their lives. And ngayon, na-expose ako sa, dalawa lang talaga eh. Dalawang klase lang eh. They're both rich, but the other one is not happy. Because probably the relationship is not working at home. Or, I don't know. The other one is like you guys. You guys are rich, and at the same time happy. Yeah. And adding siguro on that, no, yung parang, I think a part of the wealth also is yun nga, yung having quality time with the family, with your loved ones. Kasi yung parang philosophy ko, no amount of success in society, in business, in what you're doing can compensate for failure in the family. Agree. Oh, I'm not saying if you are a failure in the family or a failure as a person, pero for me, that's my personal basis talaga. Na yun nga, talagang hindi ako pwedeng maging isang successful na business person, pero I'm a lousy husband to my spouse. Napakaganda Diba? nun. I cannot be a successful, yun nga, husband to my wife, but I'm a poor father and a poor example to my kids. Parang feeling ko kasi, Coach Russ at saka MJ, itong mga nakikinig I cannot export something that does not work. Correct. Diba? Kung hindi nag-work sa bahay, parang ano namang karapatan ko para i-share ba? Very, very, very beautiful. And I have a question for you kasi kinuwento ni Chinky, it's kind of like na-shape yung a personal experience na na-shape yung mindset niya sa pag-build ng wealth is when he was like 12 years old. Yeah. Nasisigawan yung dad, etc. What was yours naman? Personal experience that shape your mindset to be financially successful? Yung akin naman, simply because, again, pag lumaki kang bagsak ka ng grades. So, baksakin ka ng grades dati? Oo naman. Okay. At hindi ako proud doon, except Hindi rin ako proud. happy ako kasi nagamit ko siya bilang solusyon na pag hindi magandang grade mo, compensate for other things. And therefore, when I started looking at it, okay, and allowing myself na hindi ako pwedeng hindi magsakid sa buhay, nagkaroon kaagad ako ng bagong mindset na yung wealth pala, in terms of success that people call in life, is never just about the money, but it's about still, tama yung sinabi ni Chinky, it's about who you are as a person. No? That includes health, that includes relationship, that includes growth mindset, a lot of spiritual also nurturing, that He is the source of all the wealth, and above all, being able to just see how you can expand and serve the world better. And yun yung naging basis ko ng journey ko na hindi naman instant. Kasi ang problema ngayon sa Pilipino, gusto instant yaman kagad. No? Ang sinasabi ko, yung pera, kung yun ang gusto mong definition mo ng yaman, is just a result of who you are, who you have become, and how you have been working on yourself so that I would always say, kung pera pag-uusapan, ako yung money machine. But am I taking care of the money machine? Sabi nga, sa English word na wealth is called wele. It's a general well-being.
how are you taking care of you as a money machine that not only involve health, relationship, spirituality, mental, but above all, a lot of rest, a lot of fun that will generate the income that you want for yourself. Wow. You guys learning so far? That is just the introduction of this segment. So if you guys learning so far, type it down in the chat box below, sa comment box below. What have you been learning so far? Now let's dive deep as we talk about rich mindset. What Alright. does rich mindset means for you, Russ? It's, again, let's not just look at the focus, but knowing that when you have deep inside assurance na alam mo kung sino ka, at alam mong capable ka, at lahat ng kailangan mo para maging mayaman, para maging maganda, para maging abundant, nandoon ka. May pera ka or wala, but you have that mindset, it will really create whatever you want. So it will start with how you think, because wealth is never about external only, but it begins with internal. And the only job na meron ako is to make sure that I start not just working in my business or in my job, but start working on my own consciousness, on my own mindset, that whatever I do in my life, whether in my health, in my family, in my business, I bring in who I am with this kind of mindset. Sa'yo naman, Chinky, what does having rich mindset means for you? Nakikinig ka lang kasi. Ako rin parang gusto ko munang mag-take a deep breath. Kasi parang sa akin, when I listen to people, I always try to, hindi ako nagpo-formulate na ano yung gusto kong isipin. I always listen and empty myself. Yeah. And I want really to learn. If you ask personally, for me, ano ba yung rich mindset? It's very important yung parang naintindihan ko sa buhay. What you sow is what you reap. Kung ano tinanim mo, siya yung aanihin mo eh. Di ba pag nagtanim ka ng patatas, ano tutubo? Patatas. But most people, ang tinanim patatas pero gusto tubo, kamatis. Or mansanas. Oo. Hindi, yung parang tanungin mo, like for example, yung isang normal na tao, gusto mo bang yumaman? Ano sagot nila? Siyempre. Gusto. Siyempre. Pero tanungin mo, magkano gusto mong kitain para ikaw yumaman? Tatawa siya sa biglang. Yung sapat lang, makakain ng 3 beses ang araw. Diba yung parang, ito yung gusto niya. Pero yung way of thinking niya, at the same time behavior na, paano kaya yaman kung sapat ang kinakain mo? At saka, I'm not, again, walang masama kung kontento ka doon. Pero ang point lang, there's a parang complete opposite and antithesis, no? Oo, parang yung parang gusto mo pumayat, pero kain ka ng kain. Gusto mong guminhawa ang buhay, pero panay ang Netflix mo. Correct. Diba? So, I do believe ang start of having the rich mindset is having the right way of thinking. Yes. Way of thinking. Because I do believe, again, just like from one of the favorite quote of mine, yung kay Francis Kong, sinabi niya, your way of thinking will dictate your way of living. Wrong way of thinking, wrong way of living. Right way of thinking, right way of living. It doesn't really matter kung what you believe. Because I have never seen anyone who plans to become poor. May kakalala ka ba yung may plano talaga? Uy, alam mo, plano ko, one day, maging taong grasa ako, palaboy-laboy ako. Pangarap yan, ha? Pangarap niya, pangarap. Wala, di ba? I've never seen. Hindi, totoo yan. Pero ito, natatawa tayo. Pero ang reality is this. May kakilala ba kayo nung nag-retire, nag-hirap? Marami. Ay, that's the point. That's the marami. point. Kasi nga, pero In fact, based on study, 90%. yeah. Yeah. Kaya nga, Coach Russ, MJ, at saka mga nakikinig, yung way of thinking talaga eh. Kaya nga, another quote by si Joyce Meyer. Where the mind goes, the man follows. Diba? Yung meron tayong gusto sa buhay, pero the mindset is the one trying to contradict Correct. Yeah. gusto mo. O like for example, exercise lang para sa correct, atin. Correct. Para- Let's go. Gusto mo, positive ka ba mag-isip? Oo naman. Subukan natin. Sige. Tingnan natin. Ito natin, oo. MJ, si MJ sagot ka. Dudugtungan mo lang yung ko. Sige. Ang Pasko ay Pit. Ganun kasimple. Check natin kung positive si MJ, check natin. Ito. Bago ka sumakay ng eroplano, ano parating na sa mindset mo? Paano kung
Paano ko Huwag ka na mag-isip. makarating doon ng maganda at mabilis? Yun, no? Ay, nako. Bago ka Safe. mag-exam, anong parating iniisip mo? Paano kung? Sana 100 ako. Pasado yan. Kasi sana magaling yung mga kokopyahan ko. Sabay. Ito, yung totoong sagot, Oh, ha? sige. Kundi, lalabas ka na dito. Sige. Bago ka Sige. magnegosyo, Bago paano ako kung? magnegosyo. Paano kung bumagsak, mag-fail? Malugi. Ah, Alam mo, ang tama. natural na sagot is, di ba, paano kung mag-crash? Paano kung bumagsak? Paano kung malugi? Correct. That's a natural instinct, eh. Correct. Di ba? Correct, natural Gusto mo maging instinct. successful, pero yung way of thinking mo is telling you otherwise. Opposite. Correct. It's the opposite. And one thing that I've learned in life, yun nga, yung tinatawag nating na ulitin ko, visible and invisible. Yes. Yung visible, yun yung tinatawag na conscious mind natin. Conscious, yung What the eyes can see, Oo, yung alam mo. what the hands can touch. Oo, tama. Conscious, di ba? Ang conscious mind natin, gusto natin umunlad. Eh. Correct. Pero hindi naintindihan na karamihan ng tao, na naunawaan ko lang, ang nagde-decide pala sa atin, hindi yung conscious, kundi yung invisible, Yes. which is the subconscious mind. Yung subconscious, ang ibig sabihin po niyan, para hindi po mabigat, kung paano ka pinalaki nung bata, Correct, paano yung correct. upbringing mo. Like for example, ito, conscious mind, di ba? Wala ka ng pera. Wala na. Di ba? Wala ka ng pera. Wala na akong pera. Kailangan mong mag-ipon, di ba? Kailangan ko Ang mag-ipon. conscious mind mo is telling you, kailangan mo na mag-ipon. Yes. Tama? Kailangan kong magtrabaho. Tapos nag-open ka ng TikTok shop mo. Oo. Nakita mo may 90% sale. Yun na. 90% sale. Dating cellphone na siguro 20,000, ngayon 5,000 na lang. Ano sinasabi ng ang conscious mind mo, oy, huwag kang bibili kasi wala kang pera, nagtitipid kami, cellphone ka pa naman. Pero ano sabihin ng subconscious mind mo? Laking tipid nito ha. Sayang. Kunin ko na to. Di ba? So, sino mananalo? Si conscious, subconscious? Subconscious. Gusto mo na pumayat, di ba? Sinabi, starting today. Kasi according to Nag-diet pa Coach ako. Russ, kailangan take care of the body. The body is the Correct. temple of the Holy Spirit. Kailangan mag-diet na ako. Pagpasok mo sa opisina, birthday ni boss, magpapakain sa Vikings. Ano sabihin ni subconscious mind? Doon tayo sa lechon. Di ba? Bukas Bumigay na lang. ka agad. Di ba nagigets mo? Sinong magwawagi? Yeah. Every time when there's a conflict between the conscious mind and the subconscious mind, 99%. Yep. The sub- Napakaganda nito. ito. yeah. Meron pa. Ito. Gusto mo bang yumaman? Oo. Walang kwenta yan. Ano yung tinatawag na conscious mind yan? Conscious mind. It's not what you want. It's not what you want. It's what your subconscious is telling you. Gusto ko yumaman, pero subconsciously, yayaman ka. Ang tagal-tagal mo na dyan eh. Kung yayaman ka, di, Matagal na sana. matagal na sana. Correct. Lubog ka nga sa utang eh. Sino ba niloloko mo? Correct. Kaya nga, ang dapat baguhin. Yun nga, again, I have nothing against yung positive way of thinking. Yes. What you need to change is not from the outside. What you need to change is something from the inside. From within. Yes, because everything that happens on the exterior must first happen the interior. If you do not like the output, you don't change the output. You change the input. Nice. Napakaganda nito. Okay. Maraming gumagawa ngayon, maraming opportunities ngayon right now sa media. With the world that we're living in right now. Yes, maraming opportunities paano kumita sa internet. And at the same time, marami ring mga labor workers ang nawawalan ng trabaho. Hindi dahil sa ekonomiya or other factors, but kung hindi because of the new trends that is shaping the future of work. So this could be globalization, changing new demographics, etc., etc. So lots of things that is not really working before, No longer working. no longer working right now. But the way I see it, marami talagang opportunity ngayon na mas marami ngayon na pwede akong I agree. kumita. I agree. Mas marami compare. Easier, faster, Easier, faster. and exponentially available. Scalable. Scalable. Kahit na yung mga 17, 18, 16 years old can do actually. Now, para sa mga nag-uumpisa at gustong yumaman, narinig na yung mga insights na, sakti, parang nakaka-relate ako dun ha. Oo nga, no, may mga ganun nga akong small voices in my head. And naaalala ko, nung medyo kabataan ko, ito rin yung madalas kong kalaban. Actually, hanggang ngayon. How do I now
cultivate or parang absorb or isabuhay yung sinishare nyong pareho? Sige, dugtong ko yung sinabi Yes, ng yes. internal, no? Alam natin that 99% ng ganap natin sa buhay is our subconscious. So, we have to start working on the internal before the external. Sabi nga ni Anthony Robbins, psychology is 80 to 90%, 20 to 10% is just the mechanics. Okay? So, a lot of people just go the mechanics, which is the how-tos, but they continually fail and fail and fail. Now, we have to understand paano ba natin nabuo yung ating subconscious, which we got 50% of our subconscious galing sa 0 to 4 years old. And kadalasan, biggest influence natin to mga magulang natin. Okay? I'm not saying mali ang magulang natin, except kung ano yung pinasa sa kanila ng magulang nila, ng lolo natin, yun din yung pinasa sa atin. Okay? Now, 30% galing sa school. Okay? And then 15% galing na sa peers. Now, at by the age 18, yung subconscious mo buo na. That's why no matter how much you teach people, no, how much you motivate people, how much you even give people punishment, ang hirap magbago. Not unless matutunan natin yung talagang totoong source ng ito. First things you need to understand is number one, yung how your mind thinks. It's what called languaging. Okay. No? Yung question sa'yo ni Chinky kanina na pag nagnegosyo, malulugi. Lugi. Yan yung mental conditioning mo eh. Now, first thing you need to understand is you need to start taking a look at ano ba yung most of your mental conditioning in terms of if it's money. Ang pera ay mahirap kitain. Ang pera ay madaling kitain. So, you have to start working on that. That, again, verbal conditioning is just 7%. Yes. And nakuha ko yun because these are the words that I hear for the galing sa mga taong around me. Yeah. Exactly. So, automatic yung sagot eh. Yeah. So, 7% yan. However, what happens to the 93% ng pagbabago? Okay? 38% is your emotional impact. Okay? Which means, wag mo lang sabihin yung ang pera ay madaling kitain. Kailangan get yourself into an experience wherein yung pera ay madaling kitain. Get yourself into the experience na yung pera madaling kitain. Exactly. So which means, it's as simple as, subukan mo lang, di ba? Pahingin ng 5 pesos. Pag nagbigay, that's a new evidence. So now, kung ano yung thinking mo, you start getting yourself into an experience to actually get more evidences na up until wow. Kung ano yung paniwala na gusto kong baguhin, na experience ko siya. However, 55%, which I feel the biggest part there is your theory of space. Ibig sabihin, sino yung nakapalibot sa'yo at saan ka most of the time. So these are the 3 parts that if you want to change your subconscious, you need to start changing your language. 7%. 38% changing how you feel, which is get yourself into a new experience na dati experience mo puro kahirapan, pumasok ka sa isang restaurant lang na bumili ka lang ng kape, then you experience, eto pala ang experience. That's why, kagabi, ang ganda ng kwentuhan namin na sobra ko na-appreciate si Chinky that ini-invite niya, katulad mo, mga kasama natin na makarating sa bahay niya para magkaroon ng bagong pananaw. And that's 38%. However, pinakamalaki mong i-consider is the 55%. Sino ang lagi mong kasama at saang environment ka laging nanatili. So doon tayo pwedeng magsimula. Napakaganda. Now, if there are people watching right now, paano nila ma-apply yung pag-transform ng language, emotional experience, and yung lagi mong kasama? Paano nila yun magagawa on a day-to-day basis? What could be a practical advice? Medyo tricky yan kasi a lot of times we just learn through YouTube, through TikTok. Maganda yun eh. Kaso lang, bakit hindi pa rin nagbabago ang buhay? Kasi 7% lang yung gumagana. Language lang. Kaya excited ako. Pwede ko na bang ikwento? Yeah. Kasi unang-una, hindi mo naman makukuha anong kailangan mo baguhin not unless you get into an experience of mentors. Na may nakita kong pwede na bang yung meron kang method na sabi ko, kailangan ng Pinoy ito! Ako din eh. Diba? Pero 7% lang yun. No? 38% is dapat umalis ka kung saan ka sanay. Sa isang bagong experience na na dapat makasanayan mo. But above all, importante rin meron kang bagong kasama na reinforce kung ano yung tinuturo. And that's why sobrang excited ako na yung napag-usapan natin na from us nakikita sa YouTube, sa TikTok, dadalhin natin to ngayon sa mga tao para matulungan natin sila, number 1,
how you think verbally. Number 2, how you feel with the new experiences. But above all, kailangan may bagong kasama. The environment. Environment Yeah. is very important. Siguro sa akin naman yung, again, let's go back to the question. Yung sinasabi mo, how can we apply? Yes, araw-araw ba? Siguro ang pinakaunang basis, no? Kasi we make decision based on our, parang logic and way of thinking. Ang tawag natin dyan, worldview. Yun yung sinabi niya, yung worldview, nagbubuo yan from 0 up to 18 years old. Yun na yung parang, ito yung pananaw ko, ito yung mundo ko, ito paniniwala ko. And then, ito lang, hindi ko i-question ang paniniwala ng kahit sino. Yes. Diba? Iba-iba kasi paniniwala natin Pero ito na lang challenge ko. Ang paniniwala mo ba ay katotohanan o kasinungalingan? Because what you believe in life becomes the truth. Tama? Yes. What if you believe in a lie? The lie becomes your truth. So meaning to say, I get to decide what my reality is. No, kasi I cannot blame people na yan ang pinaniwala. Kasi ever since he was young, yan ang pinaniwala sa kanya. Diba? Like for example, mahirap ako Mahirap ang buhay ko. Nabuhay akong ganito. Mabubuhay kami ganito. Yung tatay ko, ganito And I'm sure, ganito na magiging. Hindi ako makakalabas dito. The question is that the truth? Or is it a lie? That you tend to believe. Yes, or That's if not true naman. for you. Oo. Pwede naman ng Coach Russ and MJ Huwag ng truth or lie na lang. Huwag ng lie. Sabihin natin di lie. Truth or fact na lang. Okay. The truth, di ba? Fact. Fact is you are poor right now. Oo. Fact is wala kang pera ngayon. Correct. Di ba? Di ba? Mahirap ang buhay. But the truth is, hindi ka forever na maghihirap. Correct. Di ba? Kasi, mahirap ako Oo. Mahirap ang sitwasyon mo ngayon. Pero ang pagkatao mo, hindi. Hindi. Bakit? Kasi pag umunlad ng buhay mo, nagkapera ka, mahirap ka pa ba? Hindi na. Maunlad ka na. Maginawa ka na. Masagana ka na. So, mahirap lang ang sitwasyon mo, pero ang pagkatao mo, hindi. Pero, oftentimes, pag namahirap ka, at yan ang mundo mo, ang paniniwala mo, ang pagkatao mo, mahirap. Naka-associate. So, fact can be changed. But truth will never change. The fact is, overweight ka ngayon. That's the fact. But the truth is, you can lose it if you want to. Exactly. Remember how you told me how heavy you were before? 240. Oo. Ito yung ang ganda nung sinabi mo na yung people na nasa lugar na ayaw nila, tinanggap lang nila yun, and they call it comfort zone. Because again, the thinking is, I'm a victim. I was born poor, and therefore I cannot do anything around it, and I can die poor. Except that, yun bang gusto mo? Is that effective? Or ineffective in your life? Again, not a lot of people knows this kasi kulang nga sa awareness. Yes, awareness. Kaya nga, hindi nga natin pwedeng sisihin yung mga tao na kasi ganun din naman ako dati I mean, I don't know all of these things until such time I learned. Diba, may nagturo sa akin. Again, going back to fact and truth. Kaya nga, kung meron kang pinagdadaanan ngayon, tanungin mo lang sarili mo, bago ka mag-decide, bago ka maniwala, is that a fact or the truth? Yes, the fact is, lubog ka sa utang ngayon. Lost ka talaga, hindi mo alam. But the truth is, maraming may utang, nakalabas din sa utang. Exactly. Yung fact, yung pagkautang mo, it's a temporary situation. It's Correct. not a permanent situation. Di ba? So, kaya alam mo, well, Your situation does not define you, yes. but Okay. who you are, you believe, will actually define you. Yes, what you believe in life, again, will become the truth. Yeah. Kaya nga importante, challenge natin Ito bang sitwasyon ko, paniniwala ko ba, totoo ba to o hindi? Bago ka mag-decide. Kasi simple lang yan Wrong input, wrong output. Garbage in, Garbage out. no offense meant Mm. even if you are the most sincere person in this world, but if you make a decision based on wrong input,
it does not make it right. Correct. Kasi pero ang labanan sa buhay, hindi. Sincere ako eh. Talaga masipag ako Correct. Matyaga ako eh. Parang ano daw yun parang nagtanim ka ng saging sa Alaska. Imposible yun. Hindi mabubuhay yun. But again, the biggest question is, anong gusto mo sa buhay mo? And sabi nga nila, your belief system will dictate your outcome. Yeah. The action will just follow. Mm-hmm. But nakafocus tayo most of the time. Action. Result. Without working on the root of the result is actually the belief system. So yun yung pinaka-tricky part talaga. Bakit mahirap magbago? Whew! How are you guys learning so far? I-type mo sa chat box below, sa comment box below, ano yung mga natututunan mo because it can greatly help you synthesize the information that you're getting in right now. I highly agree, and I'm so blessed to run this interview with you kasi habang nakikinig ako sa inyo, nagba-backtrack ako, ano bang nangyayari sa buhay ko? Oo nga, no? Buti na lang, nabasa ko yung libro mo at the early age. What Buti book na was lang. that? How I Till made Death my Do Us first Part. million in direct selling. Doon ako natuto ng sales talaga. And hanggang ngayon, yun pa rin ang pinanguhugutan ko ng sales method. And at the same time, yung Till Death Do Us Part. No? Sobrang ganda nun. Doon ko natutunan yung sinasabi mo. Yung samang utang, magandang utang. And even that book helped me have that mindset. Tapos diniligan ni Coach Ras eh. Dahil siya na yung asama ko araw-araw. So every single day, what we are working on is, for us, result in the numbers is just a gauge and a neutral feedback. But our real work is how do we now reprogram or paano kami magkakaroon ng panibagong pananaw o pagtingin sa sarili. Kagaya nung sinabi mo kanina na pagkatao, before I was really struggling, I may have problems right now, but I feel great. That brings me to the next question for you guys. How do you now balance working on becoming rich and wealthy and at the same time being happy? Sino mo na? Sino? Sino mo yung... Balance ba? Or para sa akin, just know ano talaga yung pinaka-source ng wealth, which is ako rin. Okay? Which is taking a look at ano bang paniwala ko in terms of abundance. Because abundance is never about the external, but it's about the internal. Now, how do I balance this off? I always say, I want to live my life until I die with this following principle. Number one, okay, grow as much as I can, learn as much as I can, so I can be very valuable to anyone and everyone who I meet. Because if we take a look at the law of compensation, ang sinabi doon, okay, look for what people need and what people want. Okay? It's not enough. Number two, be willing to fulfill what people need, what people want. But the question here is, what kind of fulfillment do you have? You can only fulfill what people need, what people want on a high degree of high value when you are really focusing on your growth as a human being, that you can serve the world better. Not only that, number two is being open to brand new experience. Not just focusing on anong nag-work sa'yo ngayon, but if you start adding in brand new experience. One of the many things that I am considering to really finally land myself on and listen to is to write a book. That the moment I met Chinky, at least sleepless night na gagawin ko ba, hindi gawin ko this. And my belief system is, you are never a writer, hindi ka magaling, but kinento mo, di ba? Parang eto na, naka 16 books na at ang daming natulungang Pilipino, ang daming natulungang tao. And sabi ko, why not open myself to experience? And that's something that I want to open myself up. But again, do not stop myself from opening to brand new experience, meeting brand new people to create that self. But above all, for me, wealth is really coming from the last, which is contribution. Di ba? Anong tinanim mo, hindi yung aanihin mo. So, my work on a day-to-day basis is to grow myself, experience brand new things, so I can contribute, because the more I contribute, the more it will come to me. So, I feel so blessed na yung buhay ko ngayon is never about business or work anymore, but it's about contribution,
because with the contribution I'm sending out to the world, looking for people who I can serve, people who I can help, the man is running after me. So- And that's the whole, I should say, work that I want to create. It's a balance of being happy, excited, but more than that, I think the word here is fulfillment. Fulfillment. Ibig sabihin, I feel good about myself when I am by myself because I know I am actually stepping into my calling. What He wants for me to do, bless the world, and He's fair enough to bless me. Okay, sige. Hinga tayo malalim, ha? So for you, Russ, it's growth. No, you continuously grow yourself every single day and allow yourself to experience. The first no? book, nabasa ko, nakalahati na eh. Oh, diba? And focus on contribution so that you'll be able to fulfill others, fulfill yourself, and fulfill Yeah. God's calling for you. How about you, Chinky? Curious. Paano, do you believe in balance ng happiness and rich? And if yes, paano? Yeah. Ako naman, syempre, parang yung parang some people, di ba, yung kailangan yung time management, di ba, yung mga iba, kailangan, yun parating sinasabi, balanse lahat, di ba? In reality, it's so hard to balance eh. Correct. Totoo. You cannot measure eh. Pero siguro, ang isang natutunan ko sa buhay is not living life in a balance or time management. I subscribe to the idea of priority management. Agree. Ang ibig sabihin ng priority management, kasi kahit magaling ka mag-balance, magaling ka mag-manage, but if you balance and manage the wrong priorities in life, it's still wrong. Patay tayo dyan. Oo, di ba? So, kunyari, career person ka, you want to, parang, Promotion. parang minsan, gusto mong maging successful. Bakit? Para sa pamilya mo. Di ba? Para masaya pamilya mo. Di ba? Pero yung success mo, wala ka ng oras sa pamilya mo. Di ba? Yung kinakain na more ng job mo, profession, career, business, yung oras mo. So, tapos sasabihin mo sa pamilya at anak mo, ginagawa ko naman to para sa inyo eh. Parang sometimes, yun nga, it's, ang hirap talaga i-balance, di ba? Correct. But can I give you feedback? Oo. I think ang nakikita ko sa iyo, Chinky, no? Integration. Diba? How do I know? Diba? Andito ka with your family. We had a good dinner last night. We had a good learning. You had your 10 a.m. work. You have here. And then we're gonna have lunch with them. So it's most probably what you're doing right now. The reason why I feel you're both rich and you're happy is because you integrate the fact that how you raise your kids, homeschool. Tama. Ang ayos eh. I mean, Oh. Lodi sa They're totoo Lodi, lang. they're bright. Hindi naman, pero prior to kasi ang nakikita mo ngayon, yung nakikita mo integration, is an output eh, just like what you mentioned. Output yan eh. Output na lang. Oo, result na lang yan eh. Pero yung first ang mindset ko eh, yung mindset, diba, babalik na naman tayo eh, how a person think. Ang priority management ko, napakasimple lang. Okay. Again, hindi ko sabihin... What are your non-negotiable? Yeah, I'm not saying that you should follow. Yes. But this is what worked for you. Yes, exactly. Number one is my personal relationship with my God. That's my first priority in life. It's not going to church. Yeah. Yes. Kasi Diba? kahit na pumunta ka sa church araw-araw, pero napakalayo naman ng Buhay. perspective mo, yung relationship mo. Because I know God is with me 24/7. Amen. That's my first priority. Kaya nga whenever I do something, I always ask, will it please God? Will it honor God if I do this? More than anything. Second is my family. When I say family, I'm married. My priority is my wife, not my kids. Second lang yung kids ko. Again, intriguing na naman to. Kasi ultimately, lalaki mga anak namin, aalis yan, magbubuo ng pamilya. Ang importante, kaming dalawa. Kami nag-umpisa, kami magtatapos. And then, syempre, after that, my kids. And then third, my profession and career to support my family. That's number 3. So, third lang pala yun. Of course. Kasi, pag binaliktad mo, yun nga, if you live life according to wrong priorities, syempre, inuuna mo yung career mo, tapos bigla na lang, anniversary pa lang. May pasensya na, kasi si Big Boss. Bawi na lang. Bawi na lang, naintindihan mo na. One time, two time, alam mo, lalo na, darating yung panahon ba,
baka sabihin ng anak mo, mas mahalaga naman yung yung work mo, di ba? Busy ka eh. Hindi ko makalimutan tong story ang to na talagang isang he's very busy with his work, no. Nasa siya, naka-work from home siya. And consultant din siya parang lawyer or sa league. And then naririnig niya yung anak niya na pag can we play? Can you teach me? I have a client right now. Ganito, let me finish this after this will, And then naririnig niya yun nga, he gets paid per hour for legal consultancy. Alam mo, one time, pumunta yung anak niya sa office. May dalang barya, mga pera. Sinabi niya, pa, how much time can I buy from you? So that we can have playtime. Nung naano ko yun, talagang sabi ko, grabe. Yun nga yung third lang yung yung trabaho. And fourth is ministry. Yung tulong mo sa kapwa. Going to church, being active in kasi minsan nako-confuse nga yung pagpunta natin sa church with God. Again, no offense meant, no, I'm not a religious person, but I'm a very spiritual person. One person told me na, don't you ever deceive yourself. You going inside the garage doesn't make you a car. You going inside putting your hands inside your shoe doesn't make your hand a foot. And you going to church doesn't make you a Christian or a believer. The only way that you can say that you are a true follower of Christ if you obey and live God's word. It's not what you say, it's what people see. Sometimes the very Bible that people can read is your life. So that's the fourth and last is myself. When I say myself, not neglecting my health, but myself, I will be the last priority na gusto kong mag-Netflix, gusto kong ganitong, gusto kong gawin sa buhay ko. That should be the last priority. Kasi pag binaliktad mo, ikaw muna, bago yung trabaho, ay, alam mo, kaya nga, ito lang lahat ng calendar, start of the year, birthday, anniversary, blackout na yan. Non-negotiable na yun. Okay, non-negotiable na. Tapos yung, Monday is my date day with my wife for 24 years. Once a week. We never fail to date. Wow. Dito na pumapasok yung life integration. Di ba? Kaya nga we chose homeschooling because yan ang gusto naming buhay, that anytime we want to take a vacation, di ba? It's our life, it's our design, it's our choice. Nice. We will not allow people to dictate what type of a life, di ba? Yeah. And having a rich life will create you the choice what you really want in your life. Oo. So you cannot afford to be broke or to be poor because you deserve a rich life. Ay, grabe. Ganda. Can you type 100? If you learned a lot, not something. If you learned a lot tonight. This is my third batch of watching this, third time of watching this clip. I got it from YouTube. Grabe, no? Okay. If you really learned a lot, Coach Dory, ano yung pinakamalakas yung impact sa'yo? Can you unmute? Okay. Yes, Press. Yun sa grow much, learn much, be willing to fulfill what people want, and open to brand new experience. Yun, no? And Open. a lot more po. Parang lahat gusto mo isulat no? Yes. Thank you, thank you. Rhea, what did you learn? Ano yung tumatak talaga sa'yo? Rhea Turingan. Hello, Praise. Hi, Rhea. Nasa office ka pala?
Nagluluto while listening, Press. Yung sabi po ni Chinky na, what you believe in life becomes the truth. And the truth can be changed. Kasi mostly yun ang naririnig ko na, yung mahirap lang kami, yung laging ganon. Pero hindi habang buhay na ganon. Kasi yun nga, pag umunlad ka, hindi ka na mahirap. Correct. Kaya, yung sinasabi niya, di ba? Kaya napaka-importante na yung iingatan natin kung sino yung mga lagi nating kasama. Kasi their truth becomes your reality also. Dahil yun ang naririnig mo palagi, nagiging realidad na sa'yo na mahirap maghanap ng pera, mahirap ang pera, mahirap lang ako. So, yung parents ko, mahirap din. So, dapat ako din mahirap. Diba? Thank you, Rhea. Thank you. Who else? Ayet. Coach Ayet. Anong tumatak sa'yo? Sa akin, Press, yung rich mindset and focus. Tapos yung know yourself. Know yourself. Okay. Thank you. Who else would like to share? Sige lang, unmute ka na lang. And then salita ka na. If you want to share. Yes, Vicky. Hi, Press. Hi. Hi, Press. Sa akin yung sa ano na, mahirap pala talaga pag yung subconscious ang kailangan nating i-change. So yun ang dapat nating i-work out talaga. Correct. Kasi siya palagi ang nananalo. Yes, yun ang talaga, Press. Diba? And that's the reason kung bakit ko kayo tinanong kanina na bakit mo ba ginagawa si MCOR? Kita nyo, very few sa inyo yung nakadetalye because subconsciously, most of you are thinking, baka hindi kasi magkatotoo, nakakahiya kung itatype ko. Correct? Yes, Press. Yes. Diba? Mm-mm. Ganun ang nangyayari kaya hindi specific. Kaya ang nangyayari ngayon, dahil hindi siya specific, tapos kinakalaban ka ng utak mo, nananalo yung utak mo, kaya kahit matagal ka na dito, hindi mo pa rin na-achieve yung talagang gusto mong mangyari sa buhay mo. Thank you. At least yun ang na-realize mo, Vicky. What else? Who else? Thank you, Vicky. Coach Vicky. Who else would like to share? Unmute ka na lang. Ano lang naman to? Wala naman tong right or wrong. Salita ka na lang kung unmute. Who else? Sino pa? Vicky. Ay, si Vicky tapos na pala. Oo, Susan. Si Coach Susan. Good morning, Press. Morning. Ang tumatak po sa akin is yung kung ano yung iniisip mo, Isip yun ko. yung talagang mangyayari. Kung ano yung sino nag-iisip? Yung subconscious po. Ikaw. Kung ano yung iniisip Kung ano talaga yung iniisip ko, kung yun talaga yung thinking ko na gusto kong mangyari, yun yung mangyayari. Tapos, kung gusto kong mangyari yun, i-experience ko para malaman ko. Yun po. At saka yung wrong input, wrong output. Correct. So ano kasi ganito yan, kaya tayo nakikinig ng mga ganito, kailangan lagi mo siyang i-connect sa ginagawa nating negosyo para it will make sense. 'Di ba? So ibig sabihin, kung ang output mo ngayon, ibig sabihin yung income, 'di ba? Output yun ayun na yung resulta. Kung ano man meron kang resulta ngayon at hindi mo gusto, ibig sabihin yung input mo may kulang or may hindi ka ginagawa. Correct? So ngayon, mas ma-identify mo, kaya pala, so kailangan may iba akong gawin or may kailangan akong gawin, may dapat kang gawin, may kailangan ka idagdag, may dapat hindi ka ginagawa. Gets? Yes. Oo. Thank you, Susan. Who else would like to share? Huwag ka mahihiya, tayo-tayo lang naman. Oh, Veron. Ate Veron, can you please share? Ay, unmute po. Unmute. Yun. Hello po. Good evening. Good evening po. Yes, yung natutunan ko naman, Coach, yung priority management po.
So, kasi kung mali ang pina-priority mo or time management mo, magiging mali rin ang buhay mo or Yung hindi result. ka maging successful, yes. Correct, correct. Thank you, Veron. Salamat. Who else would like to share? Kahit kung wala kang video, okay lang. Kahit boses na lang. Ay, Oo. baka- Who else would like to share? Riza? Hi, Press. Hi. Sa akin po yung change your language, change how you feel. Kasi, di ba sabi niyo po sa amin yung last mentoring, kailangan nararamdaman namin kung ano yung gusto namin or kung ano yung gusto namin. Parang po yung na-feel ko last time nang pumunta kami sa Manila Diamond. Ano po, iba yung excitement level nung dumaan kami, tapos nagsukat ako ng diamond. O diba? Kailangan mo siyang isukat. Hindi lang i-google mo at titingnan. You have to feel it at agad experience. Yes, Press. Kakaiba yung feeling. Tapos sabi ko, bibilin ko to sa birthday ko. O diba? Bigla ka ngayon, biglang lumiliwanag yung gusto mo. Correct? Yes, And napaka-importante kasi yung mga kasama mo. Kasi mapupunta ka lang, example, sino ba nagbitbit sa'yo? Di ba upline mo? Yes, Press, Coach. May. Di ba? So, hinayaan niya kayo na ma-experience yun. Kasi bakit? Pag hindi kasi na-experience, parang ano lang siya, panaginip. Hindi totoo na pwede mo di ba ang panaginip? Hindi natatandaan ng panaginip eh. Di ba? Nakakalimutan mo. Ano ba, tanungin kita, 10 years ago, ano yung napanaginipan mo? Di ba? Pusahan tayo, hindi mo maano. Hindi mo na maalala. Di ba? Kaya nga, ano sabi nila, kapag daw magre-regalo sa mga bata, it is always better na experience yung travel, mag-picnic kayo, mag-camping kayo, mga maliliit na bagay kesa yung mga mga tangible things ang ibibigay natin sa mga bata. Kasi pag experience, hindi siya nakakalimutan. Nasa subconscious mind. At sabi nga nung pinanood natin, most of the time nananalo ang subconscious mind. 'Di ba? Ngayon, kung hindi ka nagpunta sa Manila Diamonds, ano yung pwedeng kumalaban? Ano yung pwedeng tumatak sa isip, sa subconscious mind mo? Siguro mahal yun. Wag na lang. 'Di ba? Baka hindi ko naman ma-afford. Baka kasi mahal eh. 'Di ba? Pero pag nandun ka na, ay, 120,000 pesos lang pala. Di magko-compute ka. 'Di ba? So, pwede pala pag kumita ako ng ganito, magtatabi ako. Yung pangarap kong yayamanin at diamond sa mga singsing, alahas, pwede ko palang makuha. Kaya it is always important kung may pangarap kang sasakyan, pumunta ka. Pumunta ka sa mga kasa. Huwag kang mag-google lang at titingnan yung picture. You have to experience. At pag nagpunta ka, make sure mga tamang tao ang kasama mo. Kasi pag mga maling tao ang kasama mo, alam mo kung ano sasabihin sa'yo? Ano ka ba naman? Ano ka, nangangarap ka ba ng gising? Di mo kaya yan. Diba? Pero kung tamang tao, puro words of encouragement. At sino yung mga tamang tao? Your uplines. 'Di ba? Your core, your members, 'di ba? Especially your uplines, your mentors. Kasi 'yun ang magsasabi sa iyo na totoo 'yun. Aanuhin niya yung subconscious mind mo. 'Di ba? Na kailangan mangibabaw 'yun. Sinulat ko din 'yun. Ang hirap daw magbago eh, 'di ba? Inamin naman ng dalawang mga mentors natin for today. Ang hirap magbago. But for us to change, number one, kailangan yung language natin, yung palagi nating sinasabi. 'Di ba na hindi mahirap maghanap ng pera. Yung madalas natin mahirap daw maghanap ng pera, tama ba? Dapat ang sinasabi natin, madaling gumawa ng pera. Totoo naman eh. Madali naman talagang gumawa ng pera sa MCO lang. Kung gusto mo ng 1,000 a day, easy lang katapat eh. Correct? Di mo lang ginagawa. Kasi bakit? Kasi hindi sa'yo sobrang klaro kung ano talaga yung gusto mo. Very obvious. Nagtanong ako, hindi mo siya nahimay.
'Di ba? Kaya 'di ba? Kung ano yung nasa isip, ano nangyari? Sinabi rin, yun din ang nagmamanifest. Kung anong nasa isip, yun ang galaw natin. Kaya napaka-importante, klaro. Hindi ka tamad, wala ka lang pangarap. Kaya hindi mo pa nakukuha yung gusto mo dito. 'Di ba? Or may pangarap ka, hindi ka klaro. Sinasabi mo lang, hindi mo pa rin alam kung ano yun. Okay, first language. Second is experience. Halimbawa, unahin ko, language muna. Ang mahirap ang buhay ngayon eh, kaya hindi ko inaalok yung hyperimmune regular package natin kasi 18,000. Hello, sa ibang company ang package 120,000. Ang nagbebenta 19 years old. 22 years old. Correct? So, we have to change it. Yung language na lalabas sa atin. Second is experience. Okay? Yung kailangan, ang palaging, yung kailangan mo siyang maramdaman. Yun ang ibig sabihin ng experience. Di ba? Parang pagkain. Kailangan mong tikman. Hindi pwede yung by just looking at it, sasabihin mo, baka hindi masarap. Or siguro masarap. Hindi, kailangan mong tikman, tinidurin mo at isalaksak sa bibig mo, nguyain, lunukin, namnamin. Ganon din sa ginagawa natin. Okay? And lastly, the people around us. Okay? Yun yung pangatlo. Choose the people na palagi mong kasama. And that is why, since ako kasi ang nangyayari sa akin, since I'm the upline, literally, of everyone, I am more on giving, wala akong taking. 'Di ba? So, anong ginagawa ko? Kasi kailangan may ibigay ako sa inyo eh. So, ginagawa ko, kailangan kong sumali sa mga ibang organization, like Rotary, kasi bakit? Kasi kailangan ko ng energy nila. Kailangan ko yung energy ng mga bilyonaryo. Kasi bakit? Iba sila mag-isip, iba sila magsalita, iba silang gumalaw, iba yung kanilang pananaw. Gets nyo? Pero kasi sabi nung mentor ko, you are always 50% of the 5 people you're always with. So check the people. Sino yung 5 tao na palagi mong kausap? Sino yung 5 tao na palagi mong kasama? Kasi bakit? Kung sino sila, ikaw yung pang-6. Gets nyo? Kung sino yung kasama mong 5, ikaw yung pang-6. Paano yan, Pres? Yung mga kasama ko, yung mga downlines ko na hindi pa kumikita. That is why may another core. Correct? So pag may meeting, sama ka doon. Kasi para makakuha ka ng energy because everything is energy. Kailangan mong ingatan kung sino yung palagi mong kasama. At kung mas mababa sa'yo yung kasama mo, make sure may mapaghuhugutan ka ng energy na pwedeng maipasa sa kanila para umangat sila. Remember, pag umangat sila, ikaw yung pang-6. Pero pag ang kasama mo, bumagsak, pang-6 ka din. Gets nyo? So be careful. Kaya napaka-importante nung ganitong mga session. Kasi bakit? Like-minded, pare-pareho tayo ng utak. Gusto nating yumaman, gusto natin abundance, gusto natin maraming matulungan. Mahal natin yung mga pamilya natin. Gusto natin umangat sa buhay. Gusto natin na mabayaran lahat ng mga utang. Gusto natin matupad yung mga pangarap natin. Gusto natin ng malaking ipon, as in million-million na ipon. 'Di ba? Ayaw natin ng ayaw natin ng mga negativities. Gusto natin positive lang. So very important yung mga makakasama natin. 'Di ba? So, are we all learning today? Masaya ba? Can you type 1,000? Kung grabe, up to the highest level yung natutunan mo ngayon. Kasi ako yata 1,001. Diba? So, keep on attending. But, do not just attend. Kailangan isabuhay mo lahat nung narinig natin. Kaya ako kayo tinatanong, ano yung nagkaroon ng impact sa'yo. Halimbawa, hindi ka nakapagsalita ngayon. Pagkatapos natin, ano ba yung natandaan ko? Tapos isulat mo siya. Pag sinulat mo siya, etong suggestion ko sa inyo, isulat mo siya ng 21 times.
yung tumatak sa isip mo o sulat mo. Kasi pag hindi mo na isulat yan ng 21 times, hindi yan tatatak. At makakalimutan mo na naman. Okay, tapos babalik ka na naman sa dati. Ganun na naman, babalik ka ulit sa dati mo. Puro negativity ka, mga kasama mo, mas mahirap pa sa'yo. 'Di ba? Hindi ka pinapaniwalaan, pati ikaw, hindi ka na rin naniwala sa sarili mo. 'Di ba? Pag sinabing mangarap ng sasakyan, sasabi mo, hindi, wag na, traffic eh. Hindi, wala nga akong parking eh. Nakalimutan mo, pag kumita ka, pwede kang lumipat ng mas malaking bahay. 'Di ba? At hindi mo po problemahin yung parking kasi sa next na nalilipatan mo, at least 4 ang parking mo. 'Di ba? Thank you din, Susan. Again, attending all the trainings, attending all the activities, it is not for your upline, it is not for your downline, it is for yourself kasi ito ang kailangan mo para ma-reprogram yung utak natin para dun sa sinasabi mo kung bakit mo ginagawa si MCOR. 'Di ba? So, I really hope na naging instrument na naman itong oras na to, tong araw na to, para kahit papano, I want to use the word kahit papano, ay may nabago dyan sa mindset natin. 'Di ba? So, yung iba sasabihin, mina-mindset lang tayo niyan. O, baliw ka. Talagang everything is mindset. Ganun talaga yon. Kasi pag yung utak mo, hindi mo na bago, wala rin pagbabagong mangyayari sa buhay mo. 'Di ba? Lahat ng tao na nagsasabi niyan, wag kayong umatay niya, mina-mindset lang kayo. Look at them right now. 'Di ba? Hahamunin ko sila, kumusta ka na hindi ka umaattend? Kumusta kita mo? Dinadamay mo pa yung mga tao na gustong mabago ang buhay. Remember, this is your life. You decide. 'Di ba? Be with this kind of people. Anong sabi ni Coach Ras? Continuous growth. Imagine, mayaman na yun, matalino na yun, sinasabi pa continuous growth. Hanggang tumanda tayo, continuous growth. Kasi bakit? Pag hindi natin ginawa yun, maaga tayong magkaka-Alzheimer's. Maaga tayong mararatay. Did you know? Well, hindi ako nakarating, but I was invited to a birthday celebration of a 94 billionaire year old who celebrated his birthday yesterday. 94 years old. Imagine, every week umaten pa ng Rotary. 94 years old. Ayaw niya na every other week ang meeting. See? And sabi ko nga, and that's the reason why he's still alive. Why he can still remember us. Everybody. Up to the lowest, pati mga katulong niya, kasambahay niya, ultimo yung kanyang taga-tanim ng alam niya yung pangalan. Pati mga anak nun, alam niya. Why? Continuous growth. Diba? O nga naman, aanhin mo yung pera mo kung may Alzheimer's ka naman. Nakalimutan mo, diba? Kasi nawala na eh. Correct? So, kailangan natin ito. We need to help each other. Diba? Let's pull each other up through these trainings, through this mentoring session. I am not the only one learning. I am also learning from you guys. Hindi lang ikaw ang may nare-realize. Marami rin akong nare-realize. Actually, sa tingin ko, ako may pinakamaraming natututunan kasi bakit? Gusto ko kasi every Monday may baon ako eh. Nahihiya ako sa inyo kung wala akong baon. Diba? So, ano yung point ko? Mas maganda, mahiya ka rin sa sarili mo. After nito, kailangan lagi ka rin may baon. Lagi kang may natututunan. Again, continuous growth for everyone. So, appreciate yourself kasi every week present ka, you are dropping everything for this session, for everyday session, whatever session na meron si MCOR kasi alam mo na para sa iyo to. Alam mo para to sa rason kung bakit mo ginagawa si MCOR. Remember, si MCOR ay ikaw ay si MCOR. So God bless everyone. See you again. God bless. Thank you.